Hindi ko matanggap. Kailangan nating tanggapin. Pero bakit? Wala na tayong magagawa. Nangyari raw ang lahat nito lang nakaraang linggo. Pagdating ng asawa ko sa amin, umiiyak po yung bata. Tapos pinatiti niya at pinatulog niya. Tapos Pero pagtuntong daw ng 3:00 ng madaling araw, nagising po ako sa iyak ng bata. Tapos narinig ko na parang nagpanik yung asawa ko. Tapos may lumapit daw na aswang at kinagat sa leeg yung bata. at dito na raw sila may napansing kakaiba. Ang leeg ng bata namumula, dumudugo, parang kinagat. Nagugulat kami sa nakita naming may kagat na ang bata dito sa leeg. Iyak ng iyak po ang misis ko dahil hindi niya po matanggap ang nangyari sa bata. Aswang talaga ang kumagat. Dahil nung isang gabi, may mga taong dumaan sa labas ng bahay namin at nakita ko ang isang taong nakasunod na hindi gumagalaw ang kanyang anino. Agad akong lumabas nung nakita ko yun at sumigaw ako ng tulong sa mga kapitbahay namin. Aswang! Aswang, mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Kasi hindi ko na nakita paglabas ko. Pero pagpunta namin sa gilid ng daan, bigla kaming may nakitang malaking halimaw po. Nag-transform siguro. Pati mga kapitbahay nila sumugod na para tugisin ang di manoy aswang. Hinabol namin ng mga kapitbahay ko. Ang bilis niya, bigla siyang nawala. Pero ang kanilang hinabol, hindi na raw nila naabutan. Nakita na lang namin pusa. Nag-transform siguro, ma'am. Ang mas pinakamasakit po, ma'am, na hindi namin matanggap. Pero tiniis namin na tanggapin namin dahil Hindi ko matanggap. Kailangan nating tanggapin. Pero bakit? Wala na tayong magagawa. dahil ang nangyari ko sa anak namin, simula nung nakagat siya ng aswang o halimaw, may nakita kaming sa anak namin na nag-iba siya. Naging Naging zombie po siya, ma'am. At yun, bigla kaming natakot, nagulat kami. Ang bilis niya pong tumakbo. Nabigla kami lahat, pati lula namin, papa namin, nagising. Ang bilis niyang nakatakas. Tapos nung nahuli namin siya, binalik namin siya sa kuna. Akala namin magiging tao na siya. Pero ganun pa rin, ma'am. So ayun, tiniis namin na tanggapin namin kahit masakit sa aming kalooban na hindi na namin anak yun. Isa na sa ibang mundo na parang sa mundo ng mga zombie. At dahil doon, ilang years na po ang nakalipas, ang bilis lumaki po yung anak namin na zombie. At nakontrol niya, naging parang isip tao na rin kasi may alaga na siyang mga buhaya. Ang mga buhaya, kapag mayroong nabiktima po ang anak namin, dinadala po sa lugar ng mga buhaya. At yun, ang mga buhaya niya, nakabuka yung bunganga nila kasi naghihintay sa anak namin na may makuha siyang bagong biktima. Yun, ma'am, napakasakit nga marinig namin na ang anak namin zombie ay may mga alaga ng buhaya. Yung mga nabiktima niyang tao ay pinapakain niya. Yung mga buhaya niya po nakatingala, naghihintay sa kanya na mayroon siyang bagong biktima na ipapakain sa kanila. Nakabuka yung bunganga nila. Tapos, simula nung tiniis namin, natanggapin namin na hindi na namin anak yon kasi zombie na. Simula nung tinanggap namin, lagi na ako nang nagiginip ng masama. Tapos, yung panaginip ko po ay parang nasa taas ako, malalaglag po ako sa lupa. Napakataas po. Sobrang gulat ko, panaginip lang pala. Tapos ang pinakahuli ko pong napanaginipan, yung alaga na ng aking anak, yung mga buhaya. Sobrang takot ko, akala ko malaglag ako. Sus, naku, panaginip naman ulit, ma'am. Marahil dahil gulong-gulo sila o dala ng kanilang kalungkutan o dahil sa magpahanggang ngayon sa mga malayong lugar, marami pa rin ang naniniwala sa mga aswang kahit wala namang pruweba. Disclaimer, ang video na panood niyo po sa Kayarms John L ay parody lamang. Huwag niyo sanang seryosohin dahil ang video ginawa niya ay for vlogging and entertainment only. Kung nagustuhan niyo po ang kanyang video, huwag kalimutang mag-like, comment, and share. At kung bago ka pa lang sa kanyang channel or page, mag-follow na po or subscribe dahil para lagi kang updated sa mga panibago niyang parody videos.